Balik sa lungsod, nagreklamo ang bida tungkol sa pagkaantala, ngunit biglang nakaramdam ng isang bagay sa likuran niya, isang anino na nagmamasid sa kanya mula sa malapit. Sinabi ng Vice-Presidente sa mga adventurer na ang mga nilalang na ito ay hindi tao, Demon Lord, o halimaw. Bigla silang lumilitaw ng walang babala, umaatake sa mga sibilyan, at ang kanilang pinagmulan o layunin ay nananatiling hindi alam. Ang alam lang nila ay ang mga nilalang na ito ay isang nakamamatay na banta sa mundo. Inatasan niya ang liga na paksain sila bago sila magdulot ng malawakang pagkawasak. Sa mismong sandaling iyon, ang anino sa likuran ni Jean Friday ay nagbago ng anyo, lumaki sa isang nakakatakot na mist-like na anyo. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Jean Friday ng tunay na takot sa larong ito. Tinapos ng Vice-Presidente ang pagsasalita sa pagsabing wala silang alam tungkol sa kanilang kaaway, ngunit dapat pa rin nila itong talunin. Ang nilalang ay patuloy na nagbabago ng anyo hanggang sa maging isang demonyong figure. Nagsimulang magpanik ang lahat sa bayan. Nagpakawala ang nilalang ng isang nakakatakot na dagandong, na nagpapanik kay Jean Friday dahil hindi niya kailanman nakita ang bagay na ito sa laro. Habang sinusubukan ng mga taong tumakas, isa sa kanila ang nadapa at nahulog. Bago pa siya makuha ng demonyo, mabilis na ginamit ng bida ang super repulsion para protektahan siya, na nagbigay daan sa lalaki na makatakas. Humakbang siya pasulong para harapin ang halimaw, napagtantong hindi kailanman lumilitaw ang mga normal na halimaw sa mga lugar ng lungsod. Biglang nag-ipon ng enerhiya ang nilalang sa kamay nito at inihagis ito sa kanya. Sa kanyang gulat, ang galaw ay katulad ng crushing orb fist, isang boxing skill na ginagamit ng mga adventurer. Ibig sabihin, ang nilalang na ito ay kayang gayahin ang mga kakayahan ng manlalaro. Itinuon nito ang atensyon sa mga tumatakas na mamamayan, at nagsimulang umatake muli. Humabol ang bida, ngunit na-realize na hindi siya aabot sa tamang oras hanggang sa biglang lumitaw ang isang skeleton soldier, hinaharangan ang daan ng nilalang. Nagkaharap ang dalawa ng sandali bago mabilis na pinabagsak ng skeleton ang halimaw. Pinanood ng bida ng may hindi paniniwala habang nakatayo ang undead bilang nagwagi. Pagkatapos ay lumitaw ang Vice-Presidente sa tabi ng skeleton at kalmadong inutusan ang kanyang mga summoned troops na ihatid ang mga sibilyan sa ligtas na lugar. Kinilala siya ng mga tao bilang isa sa mga miyembro ng Liga at agad na sumunod. Narinig ni Jean Friday ang pagbanggit ng Liga at nagtaka kung kakampi ba siya ng babae sa association. Nagpasalamat sa kanya ang Vice-Presidente sa pagliligtas sa mga mamamayan. Ngunit bago sila makapag-usap ng higit pa, bumukas ang isang communication window at iniulat ng ibang mga miyembro ng Liga na matagumpay nilang napatay ang mga nilalang. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Jean Friday na ang mga nilalang ay tinatawag na nobodies, at marami sila. Nang matapos ang tawag, bumaling ang lalaki sa bida, tinatawag siya sa kanyang pangalan. Nagulat si Jean Friday, ngunit ipinaliwanag ng Vice-Presidente na kumalat na ng malawak ang kanyang katanyagan at tinanong pa kung gusto niyang sumali sa liga. Magalang siyang tumanggi, sinabing mas gusto niya ang kanyang kalayaan bilang isang adventurer. Binanggit ng lalaki na ikinwento siya ng babaeng summoner at nagkomento na ang kanyang aura ay mukhang kakaiba sa isang tipikal na adventurer. Mayroon ding kakaiba sa kanyang kagamitan. Pagkatapos ay formal na ipinakilala ng Vice-Presidente ang kanyang sarili at na-realize ni Jean Friday na siya ang pinakamalakas na miyembro ng League of Eight. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang ang natalong nilalang ay biglang tumayo uli ng may nakakabinging dagandong. Naghanda ang bida, ngunit nanatiling tenang ang Vice-Presidente, binabanggit na kasing lakas ito ng mga ulat. Ipinaliwanag niya na ang mga nobodies ay hindi katulad ng mga halimaw at ang kanilang pinagmulan ay hindi alam, ngunit kung hindi pipigilan, mag-e-evolve sila sa mga nilalang na kayang sirain ang sangkatauhan. Pagkatapos ay madaling winasak ng kanyang mga skeleton ang nilalang, na nag-iwan kay Jean Friday na namamangha. Pinayuhan niya ang bida na sirain ang anumang nobody na makakasalubong nito at nagpahayag ng tiwala sa kanyang lakas. Sobrang nagulat si Jean Friday sa kanyang lakas para makasagot pa. Nalaman namin na ang Vice-Presidente ay isang necromancer, na siyang upgrade ng wizard class. Sa ibang lokasyon, hinarap ng lalaking may kalasag ang isang nobody. Umungol ang nilalang at sumugod para umatake, ngunit nagawa niyang harangin ito gamit ang kanyang kalasag.
Base sa lakas ng atakeng iyon, napansin niya na ang nilalang na ito ay mas mataas ang antas kaysa sa karaniwan. Gayunpaman, hindi ito mahalaga dahil ginamit niya ang kanyang parry skill para tamaan ito pabalik ng sarili nitong atake. Habang tumitigil ang nilalang para makarecover, tinamaan niya ito ng isang shield smash, na nagpatambo rito sa lupa. Nang mapabagsak ang nobody, nagpasya siyang makipag-ugnayan sa Vice-Presidente. Samantala, nakatagpo din ng healer girl ang isa sa mga nilalang. May sigarilyo sa kanyang bibig, idineklara niya na ang mga dumi na tulad nito ay dapat maglaho at tumalon sa hangin para paksain ang kadumihang ito. Sa kabila ng pagiging healer, gumamit siya ng isang holy axe para pabagsakin ang nilalang ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang skill ay may kinalaman sa pagpatawag ng sandata base sa panalangin. Ang lakas ng sandata ay nakadepende sa kung gaano siya kagaling magmura o mag-trash talk habang nananalangin. Sa kabila ng kanyang papel bilang healer, siya ay nakamamatay sa labanan. Balik sa Vice-Presidente, sinuri ni Jean Friday ang sitwasyon. Na-realize niya na kung hindi matitigil ang mga nobodies na ito sa lalong madaling panahon, mananatiling nakasara ang lahat ng intercontinental travel. Naalala niya na ang mga ganitong nilalang ay hindi kailanman umiral sa orihinal na laro, bagaman naalala niya ang mga chismis tungkol sa isang bagay na katulad nito. Kung totoo ang mga lumang kwentong iyon, ang kaguluhang ito ay maaaring magdala sa kanya upang ma-unlock ang isa pang hidden piece of equipment na hindi niya kailanman nakuha noon. Pinuri ng Vice-Presidente ang liga sa kanilang mabilis na pagtugon, ngunit maya-maya ay iniulat ng babaeng summoner na nakatakas ang kanyang target. Nagulat ang lalaki at tinanong kung nasaktan ba siya, ngunit siniguro niya na maayos siya at kasalukuyang sinusubaybayan ito gamit ang kanyang mga summoned spirits. Agad siyang nagpasya na pumunta sa lokasyon nito at inutusan ang lahat ng miyembro ng liga na magsama-sama sa Point S5. Nagboluntaryo si Jean Friday na sumali sa operasyon, ipinaliwanag na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa mga nobodies at ang mga travel restrictions ay nagiging kritikal na. Pumayag ang lalaki at pinayagan siyang sumama, ngunit nilinaw na siya ang mamumuno sa misyon dahil ang kaligtasan ng bida ay kanyang responsibilidad. Sa Point S15, hinahabol ng babae at ng kanyang mga summoned elementals ang tumatakas na nobody. Nangako siyang ititigil ito, ngunit biglang sumabat ang healer, kinukutsa siya sa pagpapatakas sa ganoon kainang kaaway. Dumating din ang lalaking may kalasag at ipinaalala sa kanilang dalawa na dapat magtrabaho ang liga bilang isang koponan. Napaligiran na ang nobody at wala na itong matatakasan. Dumating sa eksena ang Vice-Presidente at si Jean Friday. Nagulat ang babae na makita siya at agad na hiningi pabalik ang kanyang short mask, hindi alam na itinapon na niya ito. Namagitan ang Vice-Presidente, hinihimok siyang tumuon sa labanan. Bumalik siya sa kaaway at nagulat ng isang bagong bagay, ang partikular na nobody na ito ay nagsalita. Biglang nakatanggap si Jean Friday ng isang abiso na nagbabala sa kanya ng malaking bilang ng mga kaaway sa malapit. Sumigaw siya sa lahat na umatras, ngunit bago pa nila malaman, dumating ang buong squad ng mga nobodies, tuwang-tuwa na marami silang huli. Ang healer girl at ang summoner ay parehong nakahanda na. Inilabas niya ang kanyang fire spirit, sinusunog ang lahat sa isang sweep attack. Kalmadong inulit ng healer na mahina ang mga nilalang, ngunit nakakaramdam pa rin ng guilt ang babae sa pagpapatakas sa isa dahil lang sa nagsalita ito. Pinag-aralan ng Vice-Presidente ang sitwasyon at na-realize na ang kakayahang magsalita ay medyo seryoso kaysa sa inakala niya, dahil nangangahulugan ito na ang ilan sa mga nilalang na ito ay nagkaroon na ng katalinuhan. Binabago nito ang lahat. Ang mukhang simpleng mga halimaw ay nagpapakita na ngayon ng mga palatandaan ng pag-iisip at ebolusyon, na ginagawang mas mapanganib ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Habang pinoproseso ng grupo ang revelasyong ito, biglang nakaramdam si Jean Friday ng isang kakaibang bagay sa malapit. Binalaan niya ang lahat, sinabing nakakaramdam siya ng malakas na presensya ng mahika sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Nang tanungin siya ng iba kung paano niya nalaman, nag-atubili siya, hindi sigurado kung paano ito ipapaliwanag. Namagitan ang Vice-Presidente, ipinaliwanag na maaaring nagsanay siya sa magic detection sa kanyang tinubuang bayan. Dahil hindi nila maaaring hayaang malayang gumalaw ang mga nilalang, inutusan niya itong gabayan sila patungo sa pinagmulan. Pinangunahan ng bida ang grupo sa makapal na kagubatan,
ipinaliwanag na ang konsentrasyon ng mahika ay lumalakas lampas sa isang partikular na punto. Nahinuha ng lalaki na ito ay dapat na isang portal, na posibleng nilikha gamit ang dimensional skill ng isang sage. Kinumpirma ng babaeng summoner ang teoryang ito, itinuturo na ang mga nilalang ay dapat na may kakayahang magnakaw ng mga skill ng adventurer. Naalala ni Jean Friday ang mga chismis mula sa kanyang nakaraang buhay tungkol sa mga nilalang na maaaring mag-level up tulad ng mga manlalaro, at na-realize na ang mga nobodies na ito ay saktong tumutugma sa paglalarawang iyon. Nabanggit ng Vice-Presidente na sa 4 na miyembro ng liga at isang mahusay na rookie, mayroon silang matatag na koponan para magpatuloy. Nagpalitan ng gulat na tingin sina Maria at Wyatt nang marealize nila na si Jean Friday ang rookie na laman ng mga balita. Nagsimula silang pagmasdan siya ng mas malapit habang kinakabahan siyang pinagpapawisan. Pagkatapos ay nagbigay ng utos ang Vice-Presidente na pumasok sa portal. Sa loob, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang madilim na hallway na patungo sa isang pinto. Nanguna ang lalaking may kalasag at ang healer ay pumwesto sa likuran habang sinasabi sa bida na manatili sa likod ng kanilang tank. Tumango siya at sumunod sa pormasayon. Nang buksan ng lalaki ang pinto, humakbang sila sa mukhang bakanteng silid, ngunit biglang bumagsak ang pinto at isang bakal na gate ang bumaba, ikinukulong sila sa loob. Ganoon din ang nangyari sa iba sa labas, na naghati sa koponan sa 2 grupo. Sumigaw ang Vice-Presidente, tinatanong sila kung ayos lang ba sila, at siniguro ng lalaking may kalasag na siya at ang bida ay maayos naman. Sakto namang may gumalaw sa likuran nila, at isang nobody ang nabuo mula sa manipis na hangin. Ipinaalam ng tanker sa kanilang pinuno na nakatagpo sila ng kaaway at agad itong nilabanan. Sinabihan niya si Jean Friday na manatili sa likod at winasak ang nilalang sa isang shield slash. Napansin ni Jean Friday na ang magic level ng nilalang ay nasa 150 at humanga sa lakas ng tanker. Bago sila makapag-relax, isa pang nobody ang lumitaw, ngunit ang isang ito ay mas mukhang isang demon bati. Bukod dito, maaari rin siyang magsalita tulad ng lumitaw kanina. Agad na naramdaman ni Jean Friday na ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa huli. Umatake muli ang lalaking may kalasag. Ngunit bago pa makapagbabala si Jean Friday, hinarang ng demon bati ang atake, tumawa ng madilim, at gumanti gamit ang isang move na tinatawag na shield break, na nagpadala sa kanya ng pasabog sa pader. Lumalabas na ang Demon Girl ay nasa level 285 at ang kanyang pangalan ay Shabad. Na-realize ni Jean Friday na gumamit lang siya ng swordsman skill, na nagkukumpirma na ang mga nobodies ay tunay na nanggagaya ng mga adventurer. Tumawa ang babaeng demonyo, tinatanong sila kung masyado ba silang takot para magsalita. Nagpumilit tumayo ang tanker at inutusan ang bida na manatili sa likod niya. Ipinagmalaki ng babaeng demonyo na ikatutuwa niyang lamunin silang dalawa, ngunit napatigil ito nang makita si Jean Friday na nakangiti. Parang gusto pa ni Jean Friday na makain. Mula sa kanyang mga alaala sa laro, naalala niya ang isang chismis tungkol sa 4 na malakas na nobodies na kilala bilang Quattro o ang 4 Heavenly Kings. Kung totoo ang chismis na iyon, ang pagtalo sa kanila ay maaaring mag-unlock ng isang legendary hidden rank equipment na hindi niya nakuha sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit bago isipin ang mga reward, alam niyang kailangan niyang tumuon sa banta sa unahan. Nagbunot ng espada ang babaeng demonyo at sumugod kay Jean Friday, na nagnanais na pira-pirisuhin siya. Sakto namang tatama na ang atake ng isang kumikinang na harang ang nabuo sa pagitan nila, na pumipigil sa kanya na makalapit. Lumalabas na inactivate ng lalaking may kalasag ang sacrifice, isang tanker skill na naglilipat ng lahat ng pinsala mula sa isang kakampi patungo sa sarili niya. Ngunit kung ang darating na pinsala ay hihigit sa kanyang health, nangangahulugan ito ng kamatayan. Gusto ng lalaking may kalasag na mapasa kanya lang ang babaeng demonyo, kaya ginalit niya ito sa pagsasabing hindi pa tapos ang kanilang laban. Sinubukang magsalita ni Jean Friday, ngunit pinutol niya ito, ipinapaalala sa kanya na ang kanyang kaligtasan ay kanyang responsibilidad bilang miyembro ng liga. Pinalitan ng babaeng demonyo ang kanyang sandata ng isang pana at sinabihan siyang tumabi dahil lagi niyang unang nilalamon ang pinakamasarap na biktima. Nagpaputok ito ng isang nagninangas na palaso, ngunit hinarang ito ng lalaking may kalasag gamit ang shield territory.
Sa galit, sa wakas ay binago niya ang kanyang target gamit ang Vital Slash at Shield Breaker ng magkasama, humahampas sa depensa ni Wyatt. Hinarang ng tanker ang parehong atake, ngunit halos hindi na makatayo habang nagpapaputok ito ng isa pang flame arrow. Ang atake ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan dahil inakala ng lalaki na nasa cooldown pa ito. Dahil hindi nakahanda, napaluhod siya. Ngumisi ang babaeng demonyo at nahati sa dalawang magkaparehong kopya gamit ang clone ng ability ng isang summoner. Ang parehong bersyon ay naghanda ng mga palaso at nagpakawala ng sabay-sabay na flame shots, na pumapaligid sa tanker at pinipilit si Jean Friday na maghanda para sa susunod na galaw. Mabilis niyang na-realize na hindi niya kayang ipagtanggol ang lahat ng paparating na flame arrows ng sabay-sabay. Habang papalapit ang mga ito, inactivate niya ang kanyang black hole skill, hinihila at sinisipsip ang buong atake bago pa ito tumama. Pinanood ito ng tanker nang may hindi paniniwala at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nakiusap si Jean Friday na kanselahin ang sacrifice skill, ngunit tumanggi ito. Sinabi niya na hindi siya pipiliin para sa misyong ito kung hindi siya may kakayahan. Bilang shield ng koponan, nangako ang tanker na protektahan siya hanggang sa huli. Pinag-aralan ni Jean Friday ang bawat galaw ng babaeng demonyo at napansin na kahit ang kanyang mga atake ay nasa cooldown, hindi siya nag-iiwan ng anumang butas. Ang pananatili sa depensa habang buhay ay haantong lamang sa pagkatalo. Dahil naiinip na, nagpa siya ang babae na tapusin na ang lahat at muling nahati, sa pagkakataong ito ay naging 3 clone. Pareho silang nagulat na makita ito dahil ang summoning skill ay dapat na. Lumikha lamang ng isang kopya. Mabilis na na-realize ni Jean Friday na kahit ang mga clone ay maaaring magpatawag ng higit pang mga clone, na nangangahulugan na ang kanyang bilang ay maaaring lumaki ng walang katapusan. Maya-maya pa, napaligiran na sila ng 5 bersyon ng Demon Bati, lahat ay nakatutok ang mga flame arrows sa kanila. Sa labas, sinusubukan ng babaeng summoner na sirain ang pinto gamit ang Fire Spirit's magic, ngunit wala itong iniwan na kahit anong marka. Sinubukan din ng mga undead soldiers ng vice-presidente na sirain ito, ngunit ang harang ay nanatiling matatag. Ang magagawa lang niya ay umasa na ang tanker at ang bida ay ligtas pa rin sa loob. Sa loob ng selyadong silid, lumuhad si Jean Friday sa tabi ng sugatang tanker, na nakahiga at halos wala ng malay. Mahinang sinabi ng lalaki na natutuwa siyang ligtas ang bida, ngunit hinimok siya ni Jean Friday na tumigil sa pagsasalita. Alam na naisagad na niya ang kanyang limitasyon. Ngumiti lang ang lalaki, sinasabing ang kanyang dangal na tumayo bilang shield ng League of Eight. Alam ni Jean Friday na nauubusan na siya ng mga opsyon laban sa Demon Bati. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang teleport charges, at kahit ang kanyang mga bracelet ay hindi kayang harangin ang lahat ng atake. Biglang damyugo ang kanyang katawan mula sa ilang sugat, at mas maraming dugo ang nagsimulang bumuhos dahil sa delayed backlash ng sacrifice skill na lumampas na sa mga limitasyon nito. Na-realize rin ito ng tanker at humingi ng paumanhin sa pagkabigong protektahan siya. Habang bumabagsak ng mapanganib ang health ng bida, tahimik siyang nakiusap na gawin ang isang bagay para sa kanya. Pumayag ang lalaki ng walang pag-aalinlangan at nagpasalamat siya. Pinutol ng babaeng demonyo ang usapan at nagtanong kung tapos na ba sila sa kanilang huling pamamaalam. Nagpakawala siya ng isa pang serye ng mga palaso, ngunit sa halip na tapusin ang bida, ang isa sa sarili niyang mga clone ang nahiwa. Natigilan ang babaeng demonyo, nalilito sa kung ano ang kakatapos lang mangyari. Seryosong tumayo si Jean Friday sa harap niya gamit ang centipede sword at sinabi sa kanya na tapos na siya. Nagulat ang babaeng demonyo dahil hindi niya man lang nakitang kumilos ang bida. Sumugod siya, ngunit mas mabilis si Jean Friday, hiniwa niya ang isa sa mga ulo ng clone sa isang iglap. Nag-atubili ang mga natitirang clone nang magbabala siya na ito na ang huli nilang pagkakataon. Inactivate niya ang liquefaction, at nagpakawala ng isang mabilis at umaagos na tira na tumapos sa lahat sa isang sandali. Isang abiso ang lumitaw. Nagpapaalam sa kanya na natalo niya si Shabbat at nakuha ang unang lift card bilang reward. Ngunit hindi siya tumigil para magdiwang. Lumingon siya sa lalaking may kalasag, inaalala ang usapan nila kanina tungkol sa pabor na hinihingi niya. Upang manalo sa laban, hiniling niya sa lalaki na magsagawa ng soul transfer para maibalik ang kanyang centipede sword. Nang marinig na may pag-asa pa,
agad na pumayag ang lalaki at bago mamatay, ipinagkatiwala niya ang kaluluwa ng kanyang sandata sa bida. Karaniwan, kapag namamatay ang isang adventurer, naglalaho rin ang kaluluwa ng kanilang sandata. Ngunit kung may magdadala ng kanilang kalooban, ang kakanyahan nito ay maaaring manatili sa pamamagitan ng pamana. Tahimik na nangako si Jean Friday na dadalhin ang kanyang legasya sa loob ng Centipede Sword, tinitiyak na ang kanyang espiritu ay magpapatuloy sa pamamagitan niya. Bumukas na sa wakas ang pinto at sumugod papasok ang iba pang miyembro ng grupo. Natigilan sila sa nakita. Nakatayo ang vice-presidente sa gitna ng nakakangilabot na katahimikan habang ang healer ay tumatakbo sa tabi ng tanker, mabilis na nagkakast ng healing magic. Tinanong ng lalaki si Jean Friday kung ano ang nangyari, at tahimik niyang sinabi na pinrotektahan siya ng tanker. Hindi na siya nagtanong pa dahil ang eksena na mismo ang nagpaliwanag sa lahat. Patuloy na nagbuhos ng healing spells ang healer, tumatangging sumuko, ngunit marahang sinabi ng babaeng summoner na huli na ang lahat. Wala na si Wyatt. Lumapit ang vice-presidente at same time na idineklara na siya ang dangal ng League of Eight at isang tunay na tagapagtanggol na maaari ng mamahinga ng payapa. Yumuko ang koponan, nagluluksa sa pagkawala. Ngunit ang kanilang pighati ay agad na naging determinasyon. Ngayon ay may dahilan na sila para paksain ang mga nilalang upang ikuha ng hustisya ang kanilang namayapang kasamahan.